Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum EPP ICT Grade 5 Quarter 1 Lesson 8. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa block coding. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga kasanayan at layunin. Ang mga mag-aaral ay nagagamit ang events, motion, sound, looks at backdrops, block codes. Mga nilalaman, block coding, understanding programming concepts using blocks, and creating algorithms and sequences. Unang araw. Magkaroon muna tayo ng maikling balik-aral. Pangalanan mo, tukuyin ang mga larawan at ibigay ang pagkakaunawa mo rito. Narito ang bilang 1 hanggang 5. Pangalanan mo, sagutin natin. Number 1, menu bar. Ito ay naglalaman ng mga commands gaya ng pagbabago ng lengguwaheng nais gamitin at color mode, paggawa ng bagong file, pag-save ng file, pag-edit ng file, pangalan ng iyong project, makita ang project page, matuto ng iba't ibang tutorials at makita ang iyong profile, pati na rin ang pag-log out. Pangalawa, sprite. Ito ay isang karakter o bagay na minamanipula gamit ang script. Maaaring ito ay sariling gawa, galing sa computer o galing sa sprite library. Pangatlo, script. Ito ay nabubuo gamit ang pinagsama-samang blocks. Ito ay mahalaga upang mamanipula o makontrol ang iyong sprite. Ang sprite ay maaaring makontrol ng isa o higit pang script. Pang-apat, stage size. Ito ay may kakayahang baguhin ang laki ng stage. Maaaring pumili sa small stage layout, regular at full screen. Pang-5, code tab. Ito ay may kakayahang baguhin ang laki ng stage. Maaaring pumili sa small stage layout, regular at full screen. Paglinang sa kalagahan sa pagkatuto sa aralin, suriin natin. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang isang online educational application gamit ang website na www.abcya.com. Panoorin ninyong mabuti at obserbahan kung paano ito ginagamit. Narito ang mga katanungan na dapat nating sagutin. Number 1, ano ang mga application o program na nasubukan mo? Maaaring sagot, nasubukan ko ang ABCya, Kahoot, Google Classroom at Quizzes. Number 2, ano ang pagkakaiba ng tradisyonal na pag-aaral at ang pag-aaral sa tulong ng teknolohiya? Ang sagot, sa tradisyonal na pag-aaral, gumagamit tayo ng pisara at libro. Habang sa pag-aaral gamit ang teknolohiya ay gumagamit tayo ng computer, tablet at mga online apps. Number 3. Paano makatutulong ang mga application o program na ito sa iyong pag-aaral? Sagot,
Nakakatulong ito dahil mas interactive at mas nakakaengganyo ang mga aralin at mas madaling matandaan ang mga impormasyon. Paghawa ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Jumbled letters. Ayusin ang mga nakagulong titik sa pisara. Tukuyin ang kasing kahulugan ng mga ito sa mga nakasulat na salita. Narito ang mga salita. Events block codes, motion block codes, sound block codes, looks block codes, backdrop block codes, at control block codes. Narito naman ang mga jumbled letters. Susing sagot. Number 1, pangyayari. Event block codes. Number 2, itsura. Looks block codes. Number 3, kilos. Motion block codes. Number 4, tunog. Sound block codes. Number 5, likuran. Backdrop block codes. Number 6, daloy. Control block codes. Kaugnay na paksa bilang isa ang konsepto ng programming sa pamamagitan ng blocks. Magbabahagi ako ng isang sitwasyon. Pagkatapos ko itong basahin, gusto kong marinig ang inyong opinyon o saloobin tungkol dito. Huwag mahiyang magsalita. Walang maling sagot. Sabihin lang ang nasa puso ninyo. Kayo ay may paligsahan sa inyong paaralan tungkol sa paggawa ng isang laro gamit ang block coding at ikaw ang napili para sa inyong pangkat. Ilan sa mga gagamitin mo ay ang event block codes, looks block codes, motion block codes, sound block codes, backdrop block codes, at control block codes. Ibigay ang iyong opinyon tungkol sa mga katanungan sa ibaba. Una, bakit mahalaga ang itsura ng karakter sa gagawing laro? Pangalawa, bakit kailangang may tunog ang larong iyong gagawin? Pangatlo, bakit kailangang makontrol ang bilis at direksyon ng mga karakter? Pang-apat, bakit naglalagay ng backdrop o background sa isang laro? At panglima, bakit kailangang may hudyat bago magsimula ang laro? Pinatnubayang pagsasanay. Magpapakita ako ngayon ng demonstrasyon tungkol sa iba't ibang uri ng block codes gaya ng event blocks, motion blocks, looks blocks, sound blocks, control blocks, at backdrop blocks. Habang pinapakita ko ito, isulat ninyo sa inyong kwaderno ang mga mahahalagang natutuhan ninyo. Gamitin ang sarili ninyong salita at siguraduhing malinaw ang inyong paliwanag. A. Motion block codes. B. Looks block codes. C. Sound block codes. D. Events block codes. E. Control block codes. F. Backdrop block codes.
Ikalawang araw. Paglalapat at pag-uugnay. Subukan natin. Gamit ang mga computer o anumang device na mayroon sa paaralan, ay aktwal na gamitin at suriin ang iba't ibang uri ng black codes. Ilarawan sa klase ang iyong natutuhan. A. Motion black codes. B. Looks black codes. C. Sound black codes. D. Events black codes. E. Control black codes. F. Backdrop black codes. Sundan ang mga sumusunod. Number 1. Buksan ang computer at ang gagamiting web browser. Number 2. Isulat ang https scratch.meet.edu. Pindutin ang enter. Number 3. Pindutin ang create. Number 4. Lalabas ang interface ng Scratch at maaari ka nang magsimula. A. Motion black codes. Ginagamit ito upang pagalawin ang isang character o sprite. Halimbawa, pinakikilos nito ang sprite pakaliwa, pakanan, pataas, pababa o paikot. Natutuhan ko, nakokontrol ko ang galaw ng sprite kung saan ko gusto ito dalhin gamit ang iba't ibang motion blocks. B. Looks black codes. Nagpapabago sa itsura ng sprite o ng teksto na lumalabas sa screen. Maaari ring baguhin ang kulay, sukat o ipalit ang costume. Natutuhan ko, nagagamit ko ito upang magpakita ng mensahe sa screen o baguhin ang anyo ng character sa isang kwento. C. Sound black codes. Pinapatugtog nito ang mga tunog o musika. Maaaring gumamit ng built-in sounds o mag-record ng sarili. Natutuhan ko, nagbibigay ng saya at karagdagang epekto sa aking proyekto ang paggamit ng sound blocks. D. Events black codes. Ito ang nagsisimula ng isang kilos o aksyon kapag may nangyaring event, tulad ng pagpindot ng spacebar o pag-click sa green flag. Natutuhan ko, mahalaga ito upang magsimula ang isang proyekto o gawing interactive ang laro. E. Control black codes. Ginagamit ito para sa mga loop o paulit-ulit at kondisyon gaya ng if-then. Nakakatulong ito upang mas mapalawak ang kilos ng sprite. Natutuhan ko, napapalawak at mas nagiging makabuluhan ang galaw ng sprite sa tulong ng control blocks. F. Backdrop black codes. Binabago nito ang likuran o background ng stage. Pwede itong gamitin para sa iba't ibang eksena. Natutuhan ko, nagagamit ko ito upang magpakita ng pagbabago ng lugar o panahon sa aking proyekto. Kaugnay na paksa bilang 2, mga hakbang sa paggawa ng animations o games gamit ang events, motion, sound, looks, backdrops at control block codes. Pagproseso ng pag-unawa. Matchy-matchy. Pagtambalin ang hanay A sa hanay B sa pamamagitan ng pagsusulat ng letra ng tamang sagot sa column ng mga sagot. Gawin ito sa inyong sanayang papel. Narito ang hanay A at hanay B. Sagutan natin. Number 1, motion blocks. Ang sagot, A. Number 2, events blocks. Ang sagot, D. Number 3, looks blocks. Ang sagot, B.
Number 4, sound blocks. Ang sagot, C. Number 5, control blocks. Ang sagot, E. Ikatlong araw. Pinatnubayang pagsasanay, pagkatha gamit ang Scratch 101. Ngayon, manood kayo ng mabuti sa aking demonstrasyon sa paggawa ng animation gamit ang events, motion, sound, looks, backdrops at control blocks. Pag-aralan ninyo ito dahil kayo rin ang susubok mamaya. Bago magsimula, sundan lamang ang mga sumusunod. Number 1, buksan ang computer at ang gagamiting web browser. Number 2, isulat ang scratch.meet.edu. Pindutin ang enter. Number 3, pindutin ang create. At number 4, lalabas ang interface ng Scratch at maaari ka nang magsimula. A. Patalunin ang iyong karakter o sprite. Number 1, maglalagay ng nais na backdrop. Itapat lamang ang cursor sa choose a background at maghanap gamit ito. Sa pagkakataong ito, gumamit tayo ng blue sky. Number 2, pumunta sa motion blocks. Piliin at i-drag ang change Y by 10. Block sa code area. Ito ay para umakyat pataas ang iyong karakter o sprite. Number 3, pumunta sa control blocks. Piliin at i-drag ang repeat 10 block sa code area. Ilagay sa loob nito ang naunang block. Ito ay para paulit-ulit umakyat ang iyong karakter. Number 4, pumunta muli sa motion blocks. Piliin at i-drag ang change Y by 10. Block sa code area. I-edit ang change Y by 10 at gawing change Y by -10. Ito naman ay para bumaba o bumalik sa dating pwesto ang iyong karakter. Number 5, pumunta sa control blocks. Piliin at i-drag ang repeat 10 block sa code area. Ilagay sa loob nito ang naunang block at pagdikitin ang dalawang repeat 10 block. Pagkatapos ay pindutin ang mga blocks at tignan kung tumatalon na ang iyong karakter. Number 6, kuhanin ang iyong karakter at ilagay sa bandang ibaba ng stage na tila ito ay nasa daanan. Pagkatapos ay pumunta sa events blocks. Piliin at i-drag ang when space key pressed block sa ibaba ng mga block sa code area. Ito ay naguutos na patalunin ang iyong karakter kapag pinindot ang space bar. Number 7, maaaring dagdagan ng sound ang iyong project. Pumunta lamang sa sound block at piliin ang start sound meow. Ilagay ito sa ilalim ng when space key pressed block. Subukan muli ang mga nilagay na block sa pamamagitan ng pagpindot ng space bar. Number 8, ngayon ay napapatalon mo na ang iyong karakter o sprite. B. Gumawa ng moving obstacle. Number 1, itapat ang cursor sa choose a sprite at pumili ng obstacle na nais mo. Sa pagkakataong ito ay pinili ko ang rocks. Binawasan ko ang laki nito mula 100 papuntang 40 at inilagay ko ito sa daanan ng aking karakter. Number 2, pumunta sa motion blocks. Piliin at i-drag ang go to times 204Y -153 block sa code area. Tandaan na nag-iiba ang numero sa X at Y depende kung saan nakalagay ang iyong sprite. Number 3, pumunta muli sa motion blocks.
Piliin at i-drag ang glide 1-sex to X204, Y -153 block. Pagpatungin ang block na ito sa naunang block sa code area. I-edit ito mula glide 1-sex to X204, Y -153 ay gawing glide 1-sex to X204Y -153 upang magmistulang tumatakbo papunta sa bato ang iyong karakter. Number 4. Pumunta sa control blocks, piliin at i-drag ang forever block sa code area. Ilagay sa loob nito ang mga naunang blocks. Ito ay para magkaroon ng ilusyon na tuloy-tuloy ang pag-abante ng karakter. Number 5. Pumunta sa events blocks. Piliin at i-drag sa ibabaw, forever block ang when green flag clicked block. Ito naman ay naguutos na magsimula ang pagkilos ng bato kapag pinindot ang green flag. Number 6, subukan ang iyong ginawa. Palitan ang nakalagay sa glide 1-sex to X -186, Y -135, sa glide 3-sex to X -186, Y -135. Ito ay upang mapabagal ang pagkilos ng bato papunta sa iyong karakter. C. Pagdagdag ng mga obstacles. Number 1. Pindutin ang rocks. Pindutin ang right-click at piliin ang duplicate. Ito ay upang maging dalawa ang ating bato. Number 2. Upang hindi sabay na gumalaw ang mga bato, pumunta sa control blocks, piliin at i-drag ang wait 1 seconds. Block papunta sa ilalim when green flag click block. Number 3. Ngayon ay para mapaganda ang itsura ng iyong game ay pumunta sa looks blocks. Piliin at i-drag ang hide at show. Block sa code area. Ilagay ang hide block sa itaas ng wait 1 seconds, blocks at ilagay naman ang show sa ilalim nito. D. Pagsubok sa iyong project. Number 1, pumunta sa stage size at pindutin ang full screen control. Number 2, i-click ang green flag para magsimula ang iyong project at pindutin ang space bar upang makatalon sa mga bato. Number 3, maaaring baguhin ang mga sprites, laki ng sprites, bilis ng mga obstacles at ibang blocks na nasa project mo. Matapos suriin ay maaari mo nang alisin sa full screen control. Number 4, pumunta sa file, pindutin ito at piliin ang save to your computer. Ika-4 na araw. Paglalapat at pag-uugnay, block coding skills. Base sa iyong karanasan at ideya, mag-isip ng animations o games na maaaring magawa gamit ang block coding sa tulong ng application na Scratch. Gamitin ang events block codes, motion block codes, sound block codes, looks block codes, backdrops at control block codes. Sundin lamang ang mga sumusunod. Number 1, makapag-isip ng animation o game na gagawin. Number 2, pumili ng character o sprite at maglagay ng backdrop sa iyong stage. Number 3, gamitin ang motion blocks upang mamanipula ang pagkilos ng mga sprite sa loob ng stage. Number 4, gamitin ang looks blocks upang mabago ang laki at itsura ng mga sprites. Number 5, gamitin ang sound blocks upang makapaglagay ng tunog o musika sa iyong program. Number 6, gamitin ang events blocks upang makapagbigay ng hudyat sa pagsisimula o pagkilos ng mga sprites sa iyong program.
Number 7, gamitin ang control blocks upang makontrol ang daloy ng program. Number 8, pindutin ang full screen control at subukan ang iyong nagawa. Number 9, isave ang nagawang animation o game. Narito ang criteria. Maganda ang konsepto ng naisip na animation o game. Nagamit ang mga coding blocks ayon sa function nito. Maayos ang pagkakasunod-sunod ng coding blocks. At matagumpay na nagagamit ang ginawang animation o game. Kabuang puntos, 20 puntos. Pabaong pagkatuto. Think, pair, share. Isipin at alalahanin ang mga natutuhan sa araling ito. Humanap ng kapareha. Ibahagi sa isa't isa ang mga bagay na natuklasan. Halimbawa, natutuhan ko kung paano gamitin ang event blocks para masimulan ang isang aksyon tulad ng kapag pinindot ang green flag ay magsisimula na ang kwento o galaw ng karakter. Ginamit ko rin ang looks blocks para magpakita ng iba't ibang facial expressions ng sprite. Nakakatuwang paglaruan ito. Pagninilay sa pagkatuto. Sagutin ang mga tanong. Number 1, paano mo natukoy ang block o blocks na dapat gamitin? Maaring sagot, natukoy ko ang tamang block na gagamitin sa pamamagitan ng pag-iisip kung ano ang gusto kong mangyari sa sprite. Halimbawa, kung gusto ko siyang gumalaw, hinanap ko ang motion blocks. Kung gusto ko siyang magsalita, ginamit ko ang looks block. Tinulungan din ako ng kulay at label ng bawat block para malaman kung para saan ito. Number 2, paano mo naiayos ang pagkakasunod-sunod ng mga blocks? Maaring sagot, naiayos ko ang pagkakasunod-sunod ng mga blocks base sa kung ano ang dapat maunang mangyari. Sinimulan ko sa events block tulad ng when green flag clicked. Tapos, isinunod ko ang motion block kung kailangan gumalaw at pagkatapos ay looks o sound block kung kailangan magsalita o magpatugtog. Sinigurado kong magkakabit ang mga blocks ayon sa tamang pagkakasunod-sunod ng mga aksyon. Number 3. Ano ang iyong isinasaalang-alang para maging matagumpay ang iyong gawain? Maaring sagot, isinaalang-alang ko kung malinaw ba ang gusto kong mangyari sa aking project. Sinigurado kong tama ang pagkakasunod-sunod ng mga blocks. Gumagana ng maayos ang bawat utos at maayos ang itsura ng sprite at backdrop. Nag-preview din ako ng gawa ko para makita kung may mali at inayos ko agad. Naging maingat ako sa pagpili ng tamang block para maging maayos at matagumpay ang buong output. Pagsusulit, identifikasyon. Basahin ang mga sumusunod na kahulugan. Piliin sa loob ng kahon ang tamang sagot. Narito ang numbers 1 to 5. Sagutan natin. Number 1, ito ay ginagamit upang makapag-play ng tunog o musika sa isang program. Ang sagot, sound block codes. Number 2, ito ay ginagamit upang paganahin ang program sa pamamagitan ng pagpindot ng green flag o pagpindot ng isang key. Ang sagot, events block codes. Number 3, ito ay ginagamit upang mabago ang laki ng itsura ng mga karakter.
Ang sagot, Luke's black coats. Number 4, ito ay ginagamit upang mamanipula ang pagkilos ng mga karakter o bagay sa stage. Ang sagot, motion black codes. Number 5, ito ay ginagamit upang makontrol ang daloy ng program. Maaaring ulit-ulitin o patigilin ang isang section ng code. Ang sagot, control black codes. And that wraps up today's lesson. If you enjoyed this video and want to see more content like this, don't forget to hit the subscribe button and ring the bell so you never miss an update. Thanks for tuning in.